Ang iba pa dyan ay talagang hindi ginagamit ang utak at sinasabi, ngayon daw event doon sa Bataan ay last year pa daw yon at yun ay ni-replay lamang. Abay, katawa-tawa naman. Anong klaseng utak meron kayo? 84th nga eh. Makitang-kita doon sa sa backdrop doon sa likod at saka sa pinapakita sa television na 84th araw ng kagitingan. Eh kung last year yon, ay di dapat ang nakalagay 83rd, no? Oh, gumamit naman kayo ng utak, simple-simple niya. Mag-isip-isip din kung may time, ano? Sobra-sobra na ang pagmamalabis nitong mga DDS vloggers na ito na nagpapakalat ng mga fake news na si BBM daw ay namatay, na siya ay may stage 4 cancer, na siya ay may karamdaman na kinakailangan niyang i-confine sa isang hospital sa Quezon City. At yan ay lahat ay kasinungalingan sapagkat magkasama kami ni Presidente Bongbong Marcos noong April 9 na kung saan sinasabi nila na nakakonfine daw ito ng malubha sa isang hospital. At nung magkasama kami ni Pangulong Bongbong Marcos sa 84th anniversary ng Araw ng Kagitingan, kung saan ay siya ay umakyat ng halos 3 palapag na taas ng hagdanan para makarating doon sa shrine ng Mount Samat. At doon ay nakita natin on live coverage ng TV na siya ay umakyat at hindi siya hiningal, hindi siya nagpahinga, hindi siya tumigil. At makikita natin na ito ay hindi kanya ininda at tuloy-tuloy lamang ang pag-akyat. At pagdating doon sa taas ay sila pa ay nag-alay ng bulaklak kasama ang bulaklak doon sa ating mga napayapang mga bayani. Kasama niya ang ambassador ng Japan at ng US at ang iba pang mga opisyal ng ating hukbong sandatahan. At pagkatapos niyan ay bumaba siya doon sa event na kung saan ay nag-deliver ng speeches ang mga ambassadors at ang Pangulo natin. At doon ay makikita natin na talagang siya ay walang karamdaman at napakalakas ng kanyang katawan. At doon ay nag-usap pa kami sandali at doon ay ako ay kanyang pinagbilinan na huwag masyadong magagalit sapagkat ako ay may karamdaman sa puso. Kaya ako pa ang kanyang inalala, no? At kaya itong ating mga vloggers na ito ay umaabuso na. Nananawagan ako sa mga police agencies, sa mga investigative agencies and police authorities na umpisahan na ang pag-iimbestiga dito at kanilang kasuhan itong mga taong ito sapagkat ito ay pagmamalabis na. Ito ay maaring makasira sa kumpiyansa ng mga investor sa ating bansa at makakasira din sa pag-unawa ng ating mga kababayan tungkol sa mga ginagawa ng administrasyon. Kaya panahon na upang ito ay kanilang itigil at sila ay aking nananawagan ako sa ating mga police authorities at investigative bodies na kanilang kasuhan itong mga taong ito upang sila ay matigil.